Samantala, inilunsad ng MMDA ang kanilang mga bagong kagamitan para sa disaster response. Bahagi ang mga ito ng programang Metro Yakal ng ahensya na nakasentro sa pagresponde sa oras ng pagtama ng isang malakas na lindol. Yan ang balitang tinutukan ni Benj Bondo. Patuloy ang pagpapaigting ng pamahalaan sa mga programa ukol sa pagtugon sa iba't ibang kalamidad at emergency. Kaugnay nito, inilunsad ng Metropolitan Manila Development Authority ang kanilang mga bagong kagamitan para sa disaster relief and rescue operations. Kabilang sa mga ito ang 4 na mga bagong ambulansya at isang rescue truck sa ilalim ng Oplan Metro Yakal na ahensya na nakatuon sa pagresponde sa posibleng pagtama ng malakas na lindol. Ang mga bagong ambulansya may advanced trauma and cardiac life-saving equipment na maaaring magamit sa oras ng pangangailangan. Mayroon din itong incubator para sa mga aabutan ng panganganak sa panahon ng emergency. Bukod sa mga rescue truck at mga ambulansya, parating na rin ang iba pang gamit ng ahensya na makatutulong sa kanilang disaster response operations. May parating na mga earthquake equipment na malaliit na naiipit pa ata sa port congestion. Yun yung mga rubble cameras na wala tayo noong Tagbilaran. Wala tayo sa Loon, wala tayo sa Tagbilaran, ano pa ba yung isa? Maribohok, wala tayong dala noon. Ngayon meron na tayo ngayon. Pagtitiyak ng ahensya, sapat ang bilang ng kanilang mga tauhan na magsasagawa ng rescue operations. Bukas din ang MMDA sa pagsasanay sa mga sibilyan na nais makibahagi sa mga ganitong operasyon. Kasabay nito, tuloy-tuloy din ang ayuda ng ahensya sa iba pang lugar na sinalanta ng Bagyong Mario. Kalalanding lang ng MMDA Mercy Mission sa Ilocos Norte 3 hours ago. Ang tingin ko magiging assignment nila ay marating yung mga hindi pa nararating na 18 barangay sa Ilocos Norte. So, panaka-naka tumatawag naman sa akin yun. So, nandun na sila ngayon. Nag-ooperate na yung umalis kagabi na MMDA papuntang Lawag. Maggawa ng schools, mag-clear ng roads, mag-ayos ng linya ng kuryente kung kaya. Tinatayang nasa 15 milyong piso ang kabuuang halaga ng mga naturang bagong kagamitan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondo.